Mas pipiliin mo bang mabulok sa rehas o ang mamatay ng magkayakap sa gitna ng riles ng tren? Akala ni Rex at Rika ay nakahanap na sila ng paraiso sa piling ng isa't isa. Pero ang hindi nila alam, ang kanilang pagmamahalan ay nauuwi na pala sa isang sumpa. Paano mo matatanggap na ang taong pinagsaluhan mo ng pagmamahal ay ang taong kadugo mo pala? Kaya sa video na ito, tutuklasin natin ang kwento ng dalawang magkasintaang huli na nang malaman nila na ang kanilang pag-iibigan ay isa palang malaking kasalanan. Sa unang tingin, aakalain mong typical na magkasintahan lang sina Rex at Rika, pero ang totoo, pinagtagpo sila ng tadhana dahil sa isang bagay. Pareho silang naghahanap ng masaya at tahimik na buhay na parehong ipinagkait sa kanila. Parehong naghahanap ng mga magulang na nagpabaya sa kanila at parehong bilanggo sa mga bahay na hindi nila maituring na tahanan. Si Rika, ang tanging pangarap ay mahanap ang kanyang amang Puerto Rican US Navy, ang natitirang piraso ng kanyang pagkatao. Pero habang wala ito, nakikipagsapalaran siya sa lupit ng kanyang tiyahin na walang ibang ginawa kundi pag-initan siya sa bawat pagkakataon. Sa kabilang banda, si Rex naman ay tila isang ibong nakawala sa gintong hawla. Ampon siya ng isang mayamang pamilya pero ang karangyaan ay balat kayo lang pala. Sa loob ng malaking bahay na yon may nakakasulasok na lihim. Isang lihim na hindi na masikmura ni Rex kaya pinili niyang maglayas at mamuhay ng mag-isa. Isang madilim na lihim na pilit niyang tinatakasan na naging dahilan para mawalan rin siya ng pakialam sa sarili niyang buhay. Pero ang buhay ni Rex hindi lang basta madilim, ito ay isang malaking bitag. Isang gabi nabulabog ang lahat nang matagpo ang wala ng buhay sa loob ng banyo ang matandang umampon sa kanya. Ayon sa investigasyon ni Montero, isang tama ng baril ang tumapos sa biktima. Malinis, mabilis at walang iniwang bakas, isang perpektong krimen. Pero nang makita ni Montero ang isang litrato, dito na nagsimulang mabuo ang pagdududa. Nang mapag-alaman ni Montero na ampon lang pala ng biktima si Rex at malaman na naglayas at nagre-rebelde, ay agad nila itong ipinatawag at naganap ang mainit na interogasyon. Hindi naging madali ang sitwasyon ni Rex sa kamay nila Montero dahil sa tono ng pananalita ng mga ito ay talagang siyang dinidiin na gumawa sa nangyaring krimen. Sa gitna ng gipit na sitwasyon, umasa si Rex sa kaisa-isang taong makakapagpatunay na wala siyang kasalanan, si Alice, ang babaeng lihim niyang karelasyon. Pero dito naranasan ni Rex ang pinakamasakit na traidoran dahil mas pinili kasi ni Alice ang manahimik at magsinungaling para protektahan ang sariling imahe at maitago sa tunay niyang asawa ang relasyon nila ni Rex. Dahil sa kakulangan ng ebidensya, pinalaya din nila si Rex. Galit na galit tuloy ang kapatid at matalik na kaibigan ng biktima nang malaman nila ito. Sa paghahanap din ng katotohanan, bumalik si Rex sa mansyon ng kanyang amain. Pero laking gulat na lamang niya nang may isang putok ang umalingaw-ngaw mula sa loob ng bahay. Palaisipan tuloy sa kanya nang makitang nakahandusay ang matalik na kaibigan ng kanyang amain kung bakit ito nagbaril sa sarili. Pero may napansin si Rex, isang video camera na nakatutok at nakasaksi sa lahat. Nirecord pala ng nasabing lalaki ang huli nitong sandali. Agad namang kinuha ni Rex ang videotape dahil malaki ang kanyang hinala na ang tape ang makapagbibigay ng kaliwanagan para mabuksan ang madilim na katotohanan. Bakit kaya nagbaril siya sa sarili? Dahil ba sa matinding konsensya o dahil sa takot na malaman ang katotohanan? Sa bawat oras na lumipas na wala si Rex, patuloy si Rika sa kanyang pagtitiis sa napakalupit niyang sitwasyon. Walang katahimikan at puno ng mga panlalait gawa ng nakaraan. Kaya ang buhay ngayon ni Rika ay itinutulad na lang din niya kay Rex, wala nang saysay. Gumawa ng isang bagay na akala niya ay kanyang mapagtatakpan sa pamamagitan ng pang-aakit gamit ang alindog ng katawan na sa huli ay di niya napagtagumpayan dahilan upang siya'y sibakin sa trabaho at mawalan ng hanap buhay. Sa nangyaring iyon, lalo pang lumala ang kanyang sitwasyon dahil sa demonyo niyang tiyahin.
patuloy sa pangungutya, patuloy sa panunumbat, paulit-ulit na sinasabi na wala na siyang silbi, palamunin ganon, pero ang pasensya may hangganan. Dito na sumabog ang lahat, ang dating tahimik at sunod-sunuran ay natuto ng lumaban. Ipinagtanggol niya ang kanyang dangal sa harap ng mga taong walang ginawa kundi siya'y apak-apakan. Dala ang kakarampot na gamit at ang pusong puno ng galit, nilayasan na ni Rika ang impyernong kinalakhan niya. Dahil sa pagmamahal, pinili ni Rika na sumama na lamang kay Rex, pero bago pa man malaman ang mga susunod na kaganapan, sa loob ng tila umaalog na sasakyan, isang sunog na turon na pala ang kasalukuyang binabanatan ni Rika sa tindi ng kanyang gutom. Iyamin nun. Tumigil lang si Rika sa ginagawa nang mapansing inihinto ni Rex ang sasakyan. Tapat na pala ito ng bahay nila Alice at ang pakay ang kumprontahin sa ginawa nitong pagtatraidor noon. Nagkataon namang naroon ang mister ni Alice kaya harap-harapang inamin ni Rex ang lihim nila ni Alice at sa mga genggengang nangyayari. Sa tindi ng tensyon, nagkaroon ng kaguluhan. Sa tangkang pag-awat naman ni Rika ay isang hindi sinasadyang putok ng barel ang nagpatigil sa lahat. Mabilis na tumakas ang dalawa patungo sa isang abandonadong mansyon. Doon, sinalubong sila ng sisi at takot. Sinisisi ni Rika ang sarili sa nangyari. Pero sa gitna ng kanilang sigawan, ang galit ay biglang nauwi sa pagnanasa na tila ba wala nang bukas ang mga genggengan na talaga naman. Habang sising-sisi naman sa sarili itong si Montero kung bakit pa niya pinalaya o pinakawalan noon si Rex. Ngunit ang mga sumunod na araw ay mas malupit pa sa inaasahan. Sa isang iglap, nilimas ng mga kawatan ng kanilang sasakyan, tangay ang lahat ng kanilang gamit, pera at pag-asa. Dito na tuluyang nawala sa katinuan si Rex. Sa tindi ng desperasyon, binalingan nilang isang inosenteng taxi driver, isang krimen na pinagtawanan lang ni Rex. Habang si Rika ay hindi makapaniwala sa lupit na nakikita niya, nauwi tuloy ito sa isang mainit na sagutan. Minata ni Rika ang pride ni Rex kaya ang hamon mga mayayaman naman ang tinalo nila. Walang nagawa si Rika kundi sumunod, waldas dito, limas doon pero hindi nagtagal ang kanilang swerte. Isang serye ng nakawan ang nagdala sa kanila sa ilalim ng radar ng mga armadong gwardya. Sa gitna ng habulan, mabilis silang tumakas gamit ang isang naagaw na motorsiklo hanggang sa mapadpad sa isang tagong lugar. Doon, sinalubong si Rika ng isang mapait na katotohanan. Ang Rex na akala niyang magliligtas sa kanya, ngayon ay balot na ng misteryo, galit at panganib. Pero hindi doon natatapos ang kanilang warat na buhay. Nagpatuloy ang kanilang modus. Ginamit nila ang ganda ni Rika bilang Magdalena upang akitin ang mga target at kapag nakuha na ang loob nito, dito na papasok si Rex para limasin ang lahat. Paiba-iba sila ng diskarte, nagbabalat kayo at walang takot na binabanatan pati mga alahas sa iba't ibang sanglaan. Ang kanilang pag-ibig ay tuluyan ng nalamon ng krimen at desperasyon. Matapos ang walang katapusang takbuhan at krimen, nagising ang dalawa sa katotohanan. Nagpasya silang magbago at magbagong buhay. Ang unang hakbang na ginawa nila ay ang harapin ang nakaraan ni Rex sa piling ng kanyang ina. Sa kabila ng matagal na sama ng loob dahil sa pagpapaampon nito sa kanya, nanaig pa rin ang pagpapatawad. Sa pagbigkas ni Rex ng salitang inay, tila ba nabura ang lahat ng kasalanan ng nakaraan. Pero ang tagpong ito ang magbubukas sa isang madilim na katotohanan nang ipakita ni Rika sa matanda ang litrato ng kanyang ama. Nagulat tuloy ang matanda sa nakita. Hindi raw ito maaaring magkamali. Ang lalaki sa litrato ay ang lalaking nakabuntis rin daw noon sa kanya. Isang mapait na tawa ang naging tugon lamang ni Rex samantalang halos magpaguho naman ito sa mundo ni Rika. Kung iisa ang ama nila, ibig sabihin iisa lang din ang dugo nila. Sa madaling salita, magkapatid ang dalawa. Lubos na nandiri si Rika kaya nakipaghiwalay na lamang siya kay Rex at nagtungo kay Greg. Ang lalaking ito ang masugid niyang manliligaw noon. Nagpatuloy sa buhay si Rika kasama ang mabait na si Greg, ngunit ang kabaitang ito ay sa harap lamang ni Rika pinapakita. Kapag nakatalikod na, akala ni Rika ay ligtas na siya pero may nakatago palang madilim na pagnanasa ang lalaking ito. Si Rex naman ay bumalik sa bisig ng isa pa niyang reserba, ang isang magandang waitress na nagseserve sa kanya noon ng masarap na kanton. Iyami nun.
Pero hindi rin nagtagal si Rex dahil sa isang iglap kasi nagdilim ang kanyang paningin sa matandang Beking kasama nila sa bahay. Isang hindi maipaliwanag na galit ang sumabog, isang pagwawala na naging dahilan para siya'y palayasin. Ngayon, isang malaking katanungan sa atin kung bakit ganoon na lang katindi ang naging galit ni Rex sa matandang Becky na para bang may malalim na lamat o trauma sa kanyang nakaraan na biglang nagising sa sandaling iyon. May mga sikreto pa bang hindi natin alam tungkol sa pagkatao ni Rex? Dumating na ang kinakatakutan ni Rika, ang magbunga na ang nakakadiring pag-ibig nila ni Rex. Sadyang likas talagang kabaitan sa puso ni Greg dahil handa raw niyang tanggapin ang lahat at handa raw niyang panagutan kahit hindi sa kanya. Ngayong mag-isa na si Rex, ano ang gagawin niya sa tape na hawak niya? At anong gagawin ni Rika ngayong alam niyang ang dinadala niya ay bunga ng isang bawal na pag-ibig? Walang kamalay-malay si Rika na matiyaga pala siyang pinaghahanap ni Rex at nang siya'y matunton ay pilit siya nitong binabawi mula kay Greg. Pero desidido na talaga si Rika at ayaw nang balikan ang nakaraan. Nakita sila ni Greg at akmang lalaban pero mabilis na ipinahawak ni Rex ang baril kay Rika at inutusang barilin kung sino ang hindi niya kailangan. Lintik na pag-ibig talaga dahil mas pinili niya si Rex at tinalikuran ng ligtas na buhay para kay Greg para sumama muli sa lalaking pinakamamahal niya. Sa pangalawang pagkakataon muling binalak ng dalawa ang katahimikan at pagbabago dahil ito nang ipagtapat ni Rika na siya'y nagdadalang tao at magiging ama na si Rex. Pero sadyang isinumpa na talaga sila ng tadhana, kalat na kasi sila sa dyaryo at bago pa man sila makatakas sa kanilang tinutuluyan, tinutukan na sila ng baril ng kanilang kasera. Sa gitna ng labanan para mabuhay, nagkagulo at nagkaagawan. Sa hindi sinasadyang pagkakataon, nakabitaw ng putok si Rika at ang tinamaan, ang inosenteng anak ng mag-asawa. Tumakas sila sa gitna ng ulan pero bitbit ni Rika ang pinakamabigat na parusa, ang sising-sisi at hinagpis sa isang buhay na nadamay dahil sa kanilang pagkakamali. Pagkatapos ng engkwentro sa kasera, hindi pa rin sila tinantanan ng panganib. Isang grupo ng mga kalalakihan ang nagtangkapang bastusin si Rika pero mabuti na lamang at napigilan ito ni Rex. Nailigtas niya si Rika sa muntikan ng kapahamakan. Ngayon, buong lakas na isinigaw ni Rex ang puot at galit dahil sa kalupitan ng tadhana para sa kanila ni Rika. Wala nang matakbuhan at wala na ding mapuntahan. Sa kabila ng mga dagok na nararanasan nila, hindi sila nakalimot sa may kapal. Upang makahingi ng kapatawaran, dinala ni Rex si Rika sa loob ng simbahan. Sa harap ng Diyos, nakiusap siya sa pari na ikasal sila ni Rika. Isang huling hirit para sa isang pag-ibig na bawal at wasak. Pero hindi pa rin talaga sila linubayan ng panganib dahil sila'y nasa tahanan na ng Diyos. Natuntun pa rin sila ng grupo nila Montero. Para makatakas, ginamit nila ang pare bilang hostage pero sinundan pa rin sila ni Montero hanggang sa wala na silang malulusutan. Sa gitna ng tutukan ng baril, tinupad ng pare ang kanilang huling hiling, ang basbas na kasal habang isinusuko nila ang kanilang mga armas. Pero ang pangakong walang iwanan ay may mas matindi pa palang kahulugan para kay Rex. Sa halip na sumuko sa kulungan, itinigil ni Rex ang sasakyan sa gitna ng riles kasabay ng paparating ng dambuhalang tren. Iisa lang ang nasa isip ngayon ni Rex at Rika, ang tuparin ng kanilang naging sumpaan. Ang lihim na tanging silang dalawa lang ang nakakaalam ay kasama na nilang naglaho. Pero naiwan naman ang isang pirasong ebidensya at ito ay ang videotape. Hindi tuloy makapaniwala si Montero sa natuklasan. Dahil ang tape ay hindi lang ebidensya ng isang krimen, ito ay diary ng paghihirap ni Rex. Nakita ni Montero ang matinding pang-abusong sinapit ng batang Rex sa kamay ng mga umampon sa kanya. At doon din nabunyag ang katotohanan, hindi si Rex ang pumatay. Ang lalaking nagbaril sa sarili, siya ang tunay na may sala. Ang hustisya ay dumating, ngunit huli na para sa dalawang pusong nilamon ng kasalanan at pag-ibig. Yan ang kwento ni Rex at Rika, isang patunay na ang bawat maling landas ay may katapat na mabigat na presyo. Kaya bago ako magpaalam, tandaan nyo na ang pagtatago ng lihim ay parang apoy na unti-unting tutupok sa'yo. Mas mabuti pang harapin ng masaklap na katotohanan kaysa mabuhay sa kasinungalingan na wawasak sa'yo at sa mga mahal mo sa buhay.
Maraming salamat mga kaibigan. Kita-kita ulit tayo sa susunod nating kwento.